Isang puso ng Taurus ang muling bubukas sa gabi ng Pasko. Ang mga kalye ng Maynila ay kumikislap sa ilalim ng banayad na liwanag ng mga parol. Ang malamyos nitong sinag ay sumasayaw sa mga mukha ng mga batang tumatawa at naglalaro sa makikipot na eskinita. Ang amoy ng bagong lutong bibingka at puto bumbong ay humahalo sa malamig na hangin ng Disyembre, kasabay ng malayong tugtugin ng mga Christmas carol na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok. Sa isang tahimik na kapitbahayan, may isang Taurus na nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang mainit na tasa ng tsokolate, pinagmamasdan ang kumikislap na mga ilaw. Matagal na mula nang tunay na bumukas ang kanyang puso, at ang mga alaala ng mga nakaraang sugat ay nanatiling anino sa paligid ng silid. Ngunit ngayong gabi may kakaibang pakiramdam. Isang banayad na pag-asa ang dumadaloy sa hangin, halos mahawakan, na parang huminto ang buong universo sa isang saglit upang huminga at bulongin. Ngayong Pasko, maaaring muling matagpuan ng pag-ibig ang daan patungo sa iyo. Maaari kaya ngayong gabi ng Pasko ay ang gabing magpapagising sa pusong matagal nang nagtatago sa maingat na katahimikan. Ang posibilidad na iyon ay nagpadala ng kilabot ng pananabik sa gulugod ng Taurus. Ang Taurus, kilala sa kanilang tapat na pagkatao at malalim na damdamin, ay palaging maingat sa paglapit sa pag-ibig. Hindi sila yung uri na padalos-dalos sa panandaliang hilig o walang saysay na pangako. Bawat kilos ay may kahulugan, bawat salita ay may bigat, at bawat sugat sa puso ay nag-iwan sa kanila ng mas maingat na pag-ingat. Ngunit ngayong gabi, ang lungsod ay tila buhay na buhay sa mahika, at kahit ang pinakamaingat na puso ay hindi maiwasang mapansin ito. Sa tradisyong Pilipino, ang Pasko ay higit pa sa isang holiday, ito ay pagdiriwang ng pamilya, koneksyon, at mga sandaling pinagsasaluhan. Ang mga ilaw ng parol, nakasabit ng maganda sa bawat tahanan, ay sumisimbolo ng pag-asa at patnubay, gumagabay sa daan sa dilim. Palaging humahanga ang Taurus sa mga ilaw na ito, sa kung paano ang kanilang banayad na liwanag ay kayang gawing parang panaginip ang kahit simpleng kalye. Habang iniinom ang huling patak ng mainit at masarap na tsokolate, nagmuni-muni ang Taurus sa mga tahimik na taon na lumipas. Dumating at nagpaalam ang mga kaibigan, umusbong at naglaho ang mga relasyon, at gayunpaman, may tahimik na tatag sa loob nila, isang puso na natuto, nag-adapt, at matiising naghihintay sa tamang sandali. Ngayong gabi, habang unti-unting bumabagsak ang unang nyebe, o sa halip, ang malamyos na hamog ng Disyembre, isang maliit na kislap ng kasabikan ang sumiklab sa loob. May mensahe sa kanilang telepono, isa na halos hindi nila inaasahang buksan. Ito ba ay simpleng pagbati lamang, o isang bagay na muling magpapaliyab sa apoy na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga layer ng pag-ingat? Naghahanda ang mga pamilyang Pilipino para sa Noche Buena, inaayos ang mga mesa na may lechon, pansit, at matatamis na pagkain, kasabay ng halakhak at musika ng Kapaskuhan. At sa gitna ng init at kasiyahang ito, naramdaman ng Taurus ang isang kakaibang galak sa dibdib, isang bulong mula sa puso na ang pag-ibig, matyaga at matatag, ay maaaring sa wakas ay bumalik. Ang mensahe ay simple lamang, maligayang Pasko. Maaari ba tayong magkita ngayong gabi? Tumigil ang puso ng Taurus ng sandali. Mula ito sa isang taong hindi nila lubos na nakalimutan, isang taong tahimik na nag-iwan ng baka sa kanilang buhay, nang walang drama ng magagarbong kilos o malalakas na pahayag. Nang nanginginig ang kanilang mga daliri, nag-type sila pabalik, magkita tayo. Habang naglalakad sa mga kalye ng Maynila na banayad ang liwanag, naramdaman ng Taurus ang pamilyar na ritmo ng lungsod, mga nagtitinda na nag-aanyaya ng huling minutong paninda. Mga pamilyang may bitbit na bata, at amoy ng inihaw na pagkain na humahalo sa malamig na hangin ng gabi. At pagkatapos, sa likod ng hilera ng mga bahay na makulay ang dekorasyon, nakita nila ang taong naging alaala na ngayon ay papalapit, may maingat na ngiti sa mukha. Nagpalitan sila ng bati, mga simpleng salita, ngunit puno ng hindi sinasabi na kasaysayan. Napansin ng Taurus ang init sa kanilang mga mata, ang banayad na tiwala na hindi nagbago. May sandali ng katahimikan, isang maselang oras kung saan walang nagsalita, hinayaan ang katahimikan na dalhin ang bigat ng kanilang pinagsamahan. Naalala mo ba noong nakaraang Pasko? Tanong ng bisita ng banayad. Tumango ang Taurus, may maliit na ngiti sa labi. Bumalik ang mga alaala ng tawanan, mga lakad sa kalye na puno ng parol, at mga tahimik na usapan sa ilalim ng mga bituin, na parang banayad na alon. Ngunit kasama rin nito ang sakit, mga pangakong nabigo, mga salitang hindi nasabi, at ang natitirang takot sa pagiging bukas sa damdamin. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam.
Marahil dahil sa mahika ng Paskong Pilipino, kung saan kahit ang pinakamalamig na gabi ay kayang painitin ang puso. Marahil dahil sa pag-unawa na parehong nagbago, lumago, at natutong maging matiisin. Habang magkasama silang naglalakad, nagbabahagi ng kwento at tawanan, unti-unting lumambot ang pader na bumabalot sa puso ng Taurus. Bawat maliit na kilos, kung paano tinulungan ng bisita na dalhin ang maliit na basket ng bibingka, ang pagtawa sa lumang biro, at ang maalagaing tono ng boses, ay parang banayad na ilaw na gumagabay sa mainat na puso ng Taurus. Dumaan sila sa maliit na kapilya na may parol na kumikislap, huminto ang bisita at itinuro ang ilaw. Maganda, hindi ba? Tumingin ang Taurus pataas, ang mga matay sumasalamin sa mainit na liwanag ng parol. Parang pag-asa, sagot nila ng banayad. Sa loob ng ilang oras, naglakad sila sa mga kalye na puno ng dekorasyon, nagpalitan ng kwento ng nakaraang taon, natatawa sa maliliit na aberya. At nilalasap ang damdamin ng koneksyon na hindi nila inaasahang maramdaman muli ng ganito kabilis. May mga sandaling awkward, tahimik na pagmumuni-muni, at bigla ang halakhak na tila umaalingaw-ngaw sa gabi. Sa isang punto, huminto sila sa isang maliit na plaza kung saan nagtipon ang mga pamilya upang magpaputok ng parol at pakawalan ito sa langit. Nararamdaman ng Taurus ang kislap ng damdamin na matagal nang hindi naramdaman, pag-asa, pananabik, at banayad na kilig ng muling pagbubukas ng puso. Lumingon sa kanila ang bisita, mga matay tapat, bahagyang nanginginig ang boses, palagi kong hinangaan ang iyong pasensya, lakas, at puso. At ngayon ko napagtanto na miss kita ng higit pa sa inaakala ko. Nabigla ang Taurus. Marami na silang nai-imagine na sandali, ngunit hindi kailanman inasam na darating ito. Dahan-dahan, mahinahon, hinawakan nila ang kamay ng bisita, naramdaman ang init na kumalat sa dibdib habang ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa kanilang magkakahawak na mga kamay. Habang lumalim ang gabi, nagbahagi sila ng mga kwento ng pangarap, pagsisisi, at plano para sa hinaharap. Bawat salita, bawat sulyap, bawat tawang pinagsaluhan ay hakbang patungo sa paggaling at muling pagtuklas. Napagtanto ng Taurus na ang pag-ibig ay hindi kailangang malakas o dramatiko, maaari itong maging matiisin, matatag, at tahimik na matibay. At sa sandaling iyon, habang pinapanood ang pag-angat ng mga parol sa langit na punang bituin, naramdaman ng Taurus ang pagbagsak ng mga pader sa paligid ng kanilang puso. Ang mga takot, nakaraang sakit, at mainat na pag-aalinlangan ay natunaw, naiiwan lamang ang banayad at matatag na liwanag ng pag-asa at pangako ng bagong simula. Pagbalik nila sa kalye malapit sa bahay ng Taurus na banayad ang ilaw, tila tahimik na ang lungsod, na para bang nagbibigay ng espasyo para sa mga pusong handa ng yakapin ang isa't isa. Napagtanto ng Taurus ang isang mahalagang bagay, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, tamang oras, o magagarbong kilos. Ito ay tungkol sa presensya, pasensya, at tapang na maging bukas sa damdamin. May kakaibang paraan ang Paskong Pilipino na ipaalala sa lahat na ang pamilya, tradisyon, at taos-pusong kilos ang pinakamahalaga. Habang pinagmamasdan ang ngiti ng bisita, naunawaan ng Taurus na ang pag-ibig, tulad ng mga ilaw ng parol, ay kayang gabayan ang daan kahit sa dilim. Kayang nitong liwanagan ang landas patungo sa tiwala, koneksyon, at kaligayahan, isang mahinahong hakbang sa bawat pagkakataon. Pakiramdam ko kaya kong magtiwala muli, sabi ng Taurus ng banayad, halos bulong lamang ang boses. At nandito ako, sagot ng bisita, pinipisil ang kanilang kamay. Bawat hakbang ng daan. Ito ang naging punto ng pagbabago. Ang puso ng Taurus, dating mainat at protektado, ay unti-unting muling bumubukas, niyayakap ang init at katapatan ng isang taong tunay na nagmamalasakit. Hindi ito tungkol sa malalaking pahayag o perpektong timing, ito ay tungkol sa tahimik, matatag na pag-ibig na matiisin na naghihintay sa loob ng maraming taon. Ngayong gabi ng Pasko, natutunan ng Taurus na ang pagiging bukas sa damdamin ay hindi kahinaan, kundi lakas. At kung minsan, kailangan lamang ng puso ng mahinahong tulak mula sa universo, at ng isang mahiwagang gabi sa Maynila na puno ng liwanag ng parol, upang maalala kung paano muling kumislap. Ngayon, tahimik na ang mga kalye ng Maynila, ngunit ang liwanag ng mga parol ay patuloy na nagliliwanag sa mga mukha ng mga naglakas loob na maniwala. Muli, nakatayo ang Taurus sa tabi ng bintana, hawak ang mainit na tasa ng tsokolate, ngunit ngayong gabi, kakaiba ang pakiramdam ng kanilang puso, magaan, matapang, at bukas sa mga posibilidad na naghihintay sa hinaharap. Napagtanto nila na ang pag-ibig ay maaaring bumalik sa pinakapayak na paraan, isang simpleng mensahe, sabay na pagtawa,
isang banayad na haplos sa ilalim ng mga bituin ng Pasko. Ang bisita ang nagsilbing paalala na kayang maghilom ang puso, maibalik ang tiwala, at ang tahimik na lakas ng isang Taurus ay mas lalong kikinang kapag ibinahagi sa isang taong karapat-dapat. Ngayong gabi, ipinangako ng Taurus sa kanilang sarili na muling yayakapin ang pag-ibig, matiisin, matatag, at buong puso. Ang tradisyong Pilipino sa Pasko, ang mga ilaw ng parol, ang init ng Noche Buena, lahat ito ay naging bahagi ng alaala ng pusong naglakas loob muling buksan. At habang ang mga parol ay lumulutang sa madilim na langit, naramdaman ng Taurus ang malalim na pag-asa. Ang gabing ito ng Pasko ay hindi lamang isa pang pagdiriwang, ito ang gabing muling bumukas ang kanilang puso. Marahil, ito rin ay paalala para sa lahat. Minsan, matiisin na naghihintay ang pag-ibig, at kapag dumating ang tamang sandali, kahit ang pinakamainat na puso ay muling kikislap. Ngayong Pasko, baka panahon na rin para ang iyong puso ay muling magbukas.